chapter 19 is one of my favorite chapters in the Bible. Kining buhat 19 mao'y usa sa akong pinakapaboritong kapitulo sa Biblia. Especially because this chapter is very focused on the mission of the church. Labi na gyud nga kini siya nga kapitulo nakatutok sa misyon sa atong iglesia. This chapter presents the challenge of the mission, Kini siyang kapitulo usab nagapresentar sa mga hagit sa misyon. but also the victories and the rewards for those who are committed. Apan gihatag po dinha ang mga kadaugan o gunya ang mga ganti ni adto mga tawo nga nagatugyan sa misyon. Acts 19 is one of the most important chapters related to the life of Paul. Ang buhat 19 mo'y usa sa mga importante kay nga kapitulo kabahin sa kinabuhi ni Pablo. You know, Paul was the instrument of God Si Pablo nahimo siyang epektibong instrumento sa Dios. to get the message out of Jerusalem, Aron nga ang mensahe iyang dalhon gikan sa Jerusalem. to reach Judea, Samaria, and the ends of the earth. Aron kabuton ang Samaria, Judea ug ang katapusan dapit sa kalibutan. Acts 19 sees Paul during this time in Ephesus. Ang buhat 19 nagahatag kanatong informasyon nga didto di ay si San Pablo sa dapit sa In Epeso. his third missionary trip. Ikatulo kini nga biyahe niya isip misyonero. Ephesus was known as the Asian treasure. Kining Epeso na ilhan kini nga bahandi dinhi sa Asia. And in that city, Og- Paul spent the longest time in your ministry. Og niana nga syudad siya nagahin sa pinakataas nga panahon sa iyang He pagministeryo. stayed there for 3 years, preaching and evangelizing that city. Siya didto nag-istar sa tulo ka mga katuigan, nagwali og unya naghimo og mga Ephesus was not an easy city. Apan kining syudara dili ni siya sayon nga syudad. That was a very significant commercial city, Usa siya ka mahinungdanon nga syudad sa patigayon. a center of pagan superstition. Og naa din na ang sentro sa pagkamatutuon sa mga And in pagano. Ephesus Og diha sa Epeso was the temple of Diana, naa din na ang templo di Diana. one of the 7 wonders of the ancient O world. kana nga templo usa sa mga pito ka kahibulongan nga dapit sa karaan nga kalibutan. That was really a hard place. Tinuod yun nga ang maong dapit sa Epeso lisod kayo sa mensahe. But you know, the challenge didn't intimidate Paul. Apan ang maong mga hagit wala nakapakuyaw ni San Pablo. He decided to face all those challenges Iyahang giatubang kadto nga mga hagit. because he was totally convinced of his calling. Tungod kay siya matinugyanon sa tawag nga gihatag nga to And he kaniya. was willing to pay its price to fulfill the mission. Og bahala nagunsay mahitabo iyahag yung tumanon ang iyahang misyon. He started his evangelist campaign at the synagogue. Siya nagsugod sa iyahang kampanya sa iyahang pagwali dito sa sinagoga. And things doesn't work well there. Og murag dili maayo ang resulta ditong dapita. Paul find there a lot of critic and harsh people. Og nakita niya nga dito sa sinagoga na ang mga taong hinawayon og lisod kayong And the walihan. doors were complete closed for him in the synagogue. Og ang maong mensahe ni adto nga dapit sa sinagoga na sirado alang kaniya. It is just to remind us that sometimes our best efforts might not bring the expected results. Ini naghatag na natong pahinumdum nga bisag usaon natong paningkamot usahay dili gyud maayo ang resulta. Ellen White says that Paul's ministry in Ephesus Si Sister White nagaingon nga ang pagministeryo ni Pablo dito sa Epeso was a time of incessant labor, usa kadto ka panahon sa grabe ka bugat nga pagtrabaho. many trials, Daghan kayog mga pagsulay. and deep anguish. Ug adunay mga lalom kay nga mga kagul-anan. You can imagine how complicated it was. Imo mahulagway kung unsa ka lisod ug komplikado ang mao nga dapit. And after 3 months preaching at the synagogue, Og human sa tulo ka bulan nga nagwali siya dito sa sinagoga. Paul decided to move to a different place. Si Pablo didesider nga moadto siya sa sunod nga mga dapit. And he started his evangelist campaign again. Ug unya nagsugod na usab siya sa iyang kampanya sa mayong balita. And with a group of Christians, they left the synagogue and went to the school of Tyrannus. Og unya gikan dito sa sinagoga miadto sila sa eskwelahan nga gitawag eskwelahan ni This is Tyrannus. the first time in the Bible Mao ning unang higayon sa Biblia when a group of Christians left
the synagogue to start another congregation. Nga kung ang mga Kristohanon mubiya gikan dito sa sinagoga, magtukod sila dito pundok sa unahan. And that was a very challenging time for Paul. O kunya usak kato sa pinakakusog nga hagit sa panahon alang kang Pablo. Paul worked while everyone else worked. Siya nagatrabaho samtang ang uban ni trabaho usab. Because he needed to keep providing for himself. Kay siya nagtrabaho alang pud sa iyang kaugalingon nga pagkaon. But Paul preached Apan siya nagpadayon sa pagwali. while everyone else rested. Samtang ang uban nagapahulay. Because he was convicted that he needed to offer salvation for Tungod Ephesus. kay siya nakakabig nga kinahanglan gyud nga siya daog og kalag dito sa It Epeso. happened just to remind the commitment of Paul. Kini nahitabo tungod kay pahinumduman kita kung unsa ka matinugyanon si San There was Pablo. no specific time of the day or night Walay specific nga panahon sa iyang pagwali, adlaw man o gabi. for Paul to fulfill his mission and honor his calling. Tungod kay gusto niya nga iyang tumanon ang iyang mission isip nga paghatag og pagtagad sa iyang tawag. And you know the result of that evangelist campaign? O kay balubang kung sa resulta niya ng iyang pagwali dito, God opened all doors. ang Dios nag-ablis tanan nga pultahan. And you can see in Acts chapter 19, Og imong makita dinha sa Buhat kapitulo 19. the result of his work. Ang resulta sa iyang pagbuhat. The Bible says many believed. Nag-ingon ang balaang kasulatan nga daghan ang nagatuo. Many people believed. A great result. Daghan kayo nga mga tao ang nituo, usa ka dako kayo nga resulta. And they only not believed, but they also burned their magic books. Og dili lang kay sila nagatuo kundi ilang gisunog katong libro sa gitawag magic. And it was something very meaningful Og kadtong gibuhat nila usa ka mahinungdanon kay nga because butang. they burned books in equivalent of 50,000 pieces of silver. Tungod kay ilang gisunog katong libro nga usa ka dako kayong libro nga dakog kantidad. You know exactly what it means? Kay balo ba mo kung sa ibot ipasabot niini? 130 years of work of a normal person at that time. Usak 130 ka tuig sa pagbuhat sa usa ka normal nga mamumuo ni atong It panahon. was a huge transformation. Usa ka to ka dako kayo nga transformasyon dito sa Epeso. But Acts chapter 19 verse 10, Apan ang Buhat kapitulo 19 the bersikulo Bible 10 says, naghisgot. the Bible says something very meaningful. Naghatag ang Biblia og usa ka makahuluganon kaayo nga The istorya. Bible verse says, Nag-ingon ang maong bersikulo. and this continued for 2 years, Og siya nagpadayon sa duha ka mga katuigan. so that all who dwelt in Asia So aron nga ang tanan nga nagapuyo dito sa Asya heard the word of the Lord Jesus. makadungog sa pulong ni Ginoong Hesukristo. You know, this evangelist campaign Kabalo mo nga kadtong pagwali nga gihimo ni Pablo dito sa Epeso. was the beginning of the Christian church in Asia. Mao to ang sinugdanan sa Kristohanong iglesia dinhi sa Asya. It means we are all here Buot pasabot nga kitang tanan niya karon dinhi in all Asia, og sa tibuok nga Asya, the biggest continent of the world, ang pinakadako nga kontinente sa kalibutan. because of that evangelistic campaign. Tungod ni anang gihimo nga pagwali ni Pablo dito sa It means Epeso. it's important for us to pay attention on that because it's part of our identity and our history. Busa importante kayo nga atong tutukan kini siya nga bahin sa istorya kay kabahin kini kung kinsa kita. But the central message of this story Apan ang pinakasintro nga mensahe nini nga istorya is in Acts chapter 19 verse 11. mao ang Buhat kapitulo 19 bersikulo And 11. this is the Bible verse that I'd like to read in the Bible with you. Mao ni ang bersikulo nga gusto ginako nga basahon sa Biblia kauban ninyo. Acts 19 verse 11. Buhat 19 bersikulo 11. The Bible says, Nagingon ang Biblia, now karon God worked unusual miracles ang Dios nagahimo og talagsaon nga milagro by the hands of Paul. pinaagis sa mga kamot ni San Pablo. Now God worked Nianang panahona ang Dios nagatrabaho. unusual miracles, Naghimo siya dili talagsaon nga milagro. something big, Usa ka butang nga dako kayo by the hands of Paul. pinaagi sa kamot ni San Pablo. You know, the hands were Paul's. Ang kamot nga gigamit
iya ni Pablo. but the miracles and the power were of God. Apan ang milagro ug ang gahom iyaha sa Dios. Paul just made his hands available to the Lord. Ang gihimo ni San Pablo nga iya lang gitugyan ang iyang mga kamot nga kanunay andam alang sa Dios. Paul was the one who could be seen, Si San Pablo mao ang usa nga ilang nakita. but it was God Apan ang Dios who was acting the whole time. mao'y aktibo sa tibuok panahon. It's just to remind each of us Kini nagpahinomdom mo lang sa matag usa kanato that we can do great things nga pwede ta muhimo og dagko nga mga butang. using our hands, Gamiton ang ato mga kamot, using our strategies, gamiton ang ato mga plano ug through our pamaagi. meetings, Pinaagi sa ato mga with our pamaagi. investments, Og pinaagi po sa ato mga and paggasto. all the mobilization. Og pinaagi sa ato mga paglihok-lihok o unsa man. But please don't forget, Apan palihok ayaw gyud kalimti. mission is what? Ang misyon unsa gani? Mission is a miracle. Ang misyon milagro. We need to leave this Congress Kinahanglan nga mauli kita gikan nini nga in this kongreso. commitment ceremony, Meaning atong commitment nga seremonya remembering that God is asking for our hands, nga atong hinumduman nga ang Dios nangayo sa atong mga kamot. but He will be the one who use our hands Apan siya ang mogamit sa atong mga kamot to perform extraordinary miracles. aron makahimo og dili talagsaon nga milagro. Because mission is a miracle. Tungod kay ang misyon milagro. It's not by our power, Dili pinaagi sa atong gahom, but through the power of the Holy Spirit. apan pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Mission belongs to the Lord. Ang misyon iya sa Dios. We are just His agents. Kita iyaha lamang mga ahente. You know, my great conviction today Abi ninyo ang akong pinakadako nga gituhuan karong adlaw is that the same God ka ang maurang gihapon nga Dios who opened the first door for mission in Asia nga mao nag-abli ning una nga pultahan sa misyon sa Asia in the past niadtong miaging mga katuigan can open any other complex iyahang maablihan ang bisan unsa man nga kalisdanan nga mga dapit or maybe seemingly impossible door o tingali pultahan nga imposible kaayo in Asia today. dihi sa Asia karong God adlaw. can perform much more miracles in Asia. Ang Dios pwede nga muhimo og daghan nga mga milagro. We can dinhi move sa Asia. forward, Kita makapadayon sa pagbuhat paingon sa unahan. trusting in the honor of mission. Atong isalig ang tanan sa tag-iya sa misyon. Because mission, Tungod kay ang misyon, you need to memorize it. ato ning memorizon. Mission, Mission, each one can use your own language. abi ninyo pwede mo translate ug sa ginang misyon sa inyong sinultihan. Mission is, Ang misyon unsa gani? yes. Yeah, mao na siya. Mission is a miracle. Ang misyon milagro. You need to think about it today. Ato gid siyang hunahunaon og katunan karong adlaw. You need to remember it tomorrow. Og gud hinumduman ato na ugma. You need to highlight it in every local church board. Og gud ato nang ipadako dito sa matag lokal nga hunta sa iglesia. You need to involve this concept in every one or each one of your strategies. Atong ilambigit kini nga konsepto sa tanan atong mga kaubanan dinha og bisan unsa man ang atong mga plano. Mission is a miracle. Ang misyon milagro. Miracle. Do you believe on that? Mutuo ba mo milagro? This is the only way to Mauni- face all our mission challenges. Mao ni ang pamaagi nga atong mapakita og atong maatuba ang tanang mga hagit sa misyon. Do you really believe that it is possible today? Mutuo ba mo nga posible gihapon ang mga milagro karon? Do you really believe that it's possible in our days? Mutuo ba mo nga kana posible sa itong mga kaadlawan tubag-tubag pud mo? Amen. Amen. Do you remember the day of Pentecost Nakahinumdum ba mo sa panahon sa Pentecostes? when the Holy Spirit descended Sa diha nga may kanaog ang balaang espiritu. and the church was filled with boldness? Niadtong usa ka iglesia nga puno sa kaisog. There were just 120 members. Doon nalay 120 ka mga sakop. But after a sermon preached by Peter, Apan sa usa lamang kawali nga giwali ni Pedro. full of boldness, Usa ka
waling puno sa kaisog. 3,000 were baptized. 3,000 ang nabautismuhan. And that church Nianang iglesia grew 25 times 25 kahigayon after only one sermon. usa lamang ka sermon. It was amazing. Kahibulungan kayo. Are you ready to see the same miracles today? Andam na ba mo nga mutan-aw sa mao gihapon nga milagro karong panahona? Do you really believe in miracles Mutuo ba mo og mga milagro? for our days? Tubag-tubag lagi mo mutuo ba mo? Do you really believe in miracles, or do they only belong to the past? O mutuo ba gyud mo og milagro o kanang milagro sa una ra na? Do you really believe in miracles, Mutuo ba gyud mo og milagro? or are they only for the heroes of faith? O tingali alang lang na sa mga bayani sa pagtuo? Do you really believe in miracles, Mutuo ba mo og mga milagro? or are they only for other countries of the O world? tingali dito na sa uban nga mga dapit sa kalibutan? Do you really believe in miracles? Mutuo ba gyud mo in tawon sa milagro? Where is the God Asa man ang Dios that released his people from Egypt? nga sa diha nga ang mga tao niya mibiya sa Ehipto? The most important earthly power of that time. Ang pinakagrabe dako nga yutan-ong gahom niya ng panahona ang Ehipto. Where are the God that broke down the walls of Jericho? Asa man ang Dios nga naglumpag sa pader sa Jericho? Where are the God Asa man ang Dios that used only Gideon and 300 people nga gigamit si Gideon 300 lang ka mga katawhan to deliver his people? aron nga iyang luwason ang iyang mga katawhan? Where is the God Asa man ang Dios that used only an angel nga nagamit og usa lang ka manulunda to destroy the entire Assyrian army aron nga iyang laglagon ang entero sundalo sa with Assyria? 185,000 soldiers in the days of Isaiah? Dunay 185,000 ka mga tawo nga nangamatay panahon ni Isaias. My question for you this afternoon: Ang akong pangutana kaninyo karong hapuna, is anything impossible for God? doon na ba imposible sa Dios? Any country God can't open? Doon na ba yung mga nasod nga di maablihan sa Dios? Any heart He can't touch? Doon na ba yung kasing-kasing nga di niya pwedeng mahikap? Any problem He can't resolve? Doon na ba yung problema nga di niya masulbad? Any miracle He can't perform? Mga milagro nga di niya pwedeng himuon? The same God is alive and ready. Ang maora gihapon nga Dios mao ang kinabuhi ug ang kahayag. He is ready for miracles today. Andam siya nga muhimog milagro karong panahona. He is ready to open closed borders. Kaya niya nga ablihan ang nasirado nga mga utlanan. He is ready to open closed hearts. Iyahang maablihan ang mga sirado nga mga He is kasing-kasing. ready to open closed cultures. Klaro niya o maablihan niya ang sirado nga mga kultura. And He is ready to open closed countries. O niya klaro o andam niyang maablihan ang sirado nga mga He kanasuran. just invites us Iyaha lang tang giimbitar to place our hands in His hands. nga atong ibutang ang atong mga kamot sa iyang mga kamot. And He assures O niya siya naghahatag that He kasiguruhan will perform extraordinary miracles. o nga siya muhimo og talagsaon nga milagro. Don't forget, Ayaw ninog kalimte, God can change things instantly. ang Dios pwede makahimo og mga butang diha-diha dayon. You probably remember many examples in the Bible. Tingali ka mo mahinomdom og daghang kaayong ehemplo diha sa Biblia. Do you remember what happened with Job? Hinomdom mo kung sa nahitabo ni Job. How did things happen rapidly and changed his life? Unsay mga hitabo nga dali ra kaayo nga nagakahitabo sa iyang kinabuhi. Do you remember Joseph's situation? Nakinomdom mo sa sitwasyon ni Joseph. He was a prisoner in one day Usa ka adlaw priso siya. and a governor in the following day. O unya nahimong gobernador pagkasunod adlaw. We have a God of miracles Aduna tay Dios sa mga milagro that can change things immediately. nga pwede siya mo usab sa mga butang diha-diha dayon. Let us renew our confidence in Him Atong bag-uho ng atong pagsalig kaniya. and ask Him to use our hands O unya ato siyang
ingnon nga gamito niya ang atong mga to kamot perform extraordinary miracles aron nga mahimo ang dili talagsaon nga milagro like He did through Paul. sama siyang gihimo pinaagi kang San Pablo. If we just use in our hands, Og sa diha nga ato lang gamito ng atong mga kamot, we can expect any miracle to take years. atong paabot ang daghang kayong mga milagro nga mahitabo. It will take years to overcome any of our challenges. Kinahanglan lang usa nga makabuntog ni atong mga hagit. But if our hands is in the hands of the Lord, Apan kung ang atong kamot dinha sa mga kamot sa Dios, miracles can be expected. ang mga milagro moabot gayon. And doors can be opened in a ways that you can't imagine. O gunya ang mga pultahan maabli sa paagi nga di nato mahulagway. Because what? Tungod kay tubag-tubag lagi mo. Because what? Tungod kay Tungod kay ang mission unsa gani? Because mission is a miracle. Tungod kay ang mission milagro. In this afternoon, Niyaning hapuna, I would like to invite you to renew your commitment to the Lord. ako mang imbitaron nga atong bag-oho ng atong pagtugyan ngadto sa Dios. And say to Him, Dear Lord, Og ingnon nimo siya, mahal nga Dios. take my hands Niya ako mga kamot. and use my hands Gamita kini akong mga kamot to perform extraordinary miracles Aron sa- in the mission of the church. aron sa paghimo og dili talagsaon nga milagro sa mission sa iglesia. May the Lord count on you. Hinaot nga ang Dios ihap kaninyo. May you respond again and again and again to the Lord. Hinaot nga kamo mo tubag sa makausapa og sa sunod nga panahon. Count diha on me, sa Lord. Dios, nga kamo mahimo kabahin sa misyon. I will go. Muadto ko. I don't have all the tools. Wala ko'y daghan nga mga kahimanan. I don't know what will happen. Wa ko'y kabangkagan o si sunod nga mahitabo. I don't know how people will react. Di ko kahibalog unsay mga reaksyon sa But mga tao. please, dear Lord, Apan Ginoo palihog lang. use my hands Gamita ang akong mga kamot. according to your will Sumala sa imuhang kabubuton. to perform extraordinary miracles Sa pagbuhat og dili talagsaon nga milagro. in Asia Sa Asya. again. Niya pa. Because if the work is started in this continent through a miracle, Tungod kay ang buhat nagasugod niya kontinente pinaagis milagro. God can follow performing miracles in this area of the world. Musunod gihapon ang mga milagro nga angay mahimo sa Dios niini nga bahin sa He kalibutan. just need some hands like Paul's. Nagkinahanglan lang siya mga kamot sama sa kamot ni Pablo. People that can say to the Lord, Mga tao nga pwede mo ingon ngadto sa Dios. I would like to be light to this world. Gusto ko nga mahimong kahayag dining kalibutan na. I would like to share hope. Gusto ko nga magpahat og mga paglaom. I would like to be an agent Gusto ko mahimong ahinti o kabahin. to share the three angels' messages Nga mubahin, mupahat sa tulok kami And help to prepare this world og andamon kining kalibutan na to the second coming of Jesus. sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. May God count on you. May mayuntag ang Dios himo nga kamo kabahin sa iyang buluhaton. May I hear your amen? Pwede ba kamo maka-amen? Salamat sa amen. May I hear your amen again? Amen na pod. May I see your hands? Tanaw na ko ang atong mga kamot. Praise be the Lord. Let me pray for you. Our Heavenly Father, Among amahang langit nun. thank you for the privilege to be here. Salamat sa pribilehiyo sa pag-anhi dinhi. Thank you for your call. Salamat sa imong pagtawag. Thank you for your promise. Salamat sa imong saad. Thank you for your miracles. Salamat sa imong mga milagro. And thank you for the privilege that we have Salamat sa mga pribilehiyo nga niya kanamo. to be your agents in this earth. Nga mahimong imong mga ahinti nining kalibutan na. Dear Lord, Mahal namo nga Dios. now we would like to place our hands in your hands. Gusto namo nga ibutang ang among mga kamot sa imong mga kamot. And like you did with Paul's hands, Sama sa imong gihimo sa kamot ni San Pablo. please perform new miracles in Asia again. Palihog paghimo og mga bag-ong milagro
usab dinhi sa Asya. Because as the message started in Asia, Tungod kay ang mensahe nagasugod sa Asya, full of miracles, puno sa mga milagro. would like to see the end of the work in this continent Gusto namo nga makita ang katapusan sa kalibutan ni ini nga kontinente. with many miracles again. Uban ang daghan nga makahibulong ang butang nga gadaga kahitabo. But dear Lord, we would like to be part of those miracles. Amahan, gusto mi nga mahimong kabahin ni ana nga mga milagro. You have heard all the amens. Imong nadunggan ang tanan nga mga amen. You saw all the hands. Imong nakita ang tanang mga kamot. Please use each of us as agents of your work. Palihog gamita kaming matag-usa nga kabahin sa imong buluhaton. We are nothing, Kami walay ikasarang sa mong kaugalingon. but you have all the power. Apan naa kanimo ang tanang gahom. Please be with us. Palihog pakig-uban kanamo. Strengthen our commitment Tagai kusog ang amo mga pagtugyan. and make us light to this world. Og himuwa kami nga kahayag nining kalibutana. We pray Kami nagaampo and we thank you og kami nagapasalamat because we trust you. tungod kay kami nagasalig kanimo In Jesus' name. sa ngalan ni Hesus. And everyone say, Og ang matag usa magaingon. Amen. May God bless you. Ang Dios magapanalangin kaninyo.